Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda at malugod ko kayong tinatanggap sa ating talakayan ngayon. Alam niyo po ba na ang mga sakit sa puso at daluyan ng dugo o cardiovascular diseases, CVDs, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo? Ayon sa datos, tinatayang 78.9 milyong buhay ang nawawala bawat taon dahil sa mga karamdamang ito. Ang nakakalungkot na katotohanan ay marami sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga senior, ang hindi namamalayan na sila pala ay mayroon ng pinag-uugatang kondisyon. Mga kondisyon tulad ng alta presyon, hypertension, at mataas na antas ng kolesterol na tahimik na lumalala sa loob ng kanilang katawan. Kadalasan, nalalaman na lamang ito kapag humantong na sa isang malubhang sitwasyon tulad ng atake sa puso o stroke. Ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga na simulan natin ang mga hakbang sa pag-iwas habang maaga pa. Huwag na po nating hintayin na may maramdaman tayong malubha. Ang magandang balita po ay ang kalikasan mismo ang nagbigay sa atin ng mga makapangyarihang sandata laban sa mga sakit na ito. Ang mga sandatang ito ay nasa anyo ng mga masusustansyang prutas na kayang-kaya nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Sabi na, sa ating pag-uusap ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 7 natatanging prutas na kung palagian nating kakainin ay maaaring makatulong ng malaki sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating puso. Ito ay hindi lamang basta-bastang payo. Ito ay suportado ng agham at mga pag-aaral. Kaya't samahan ninyo ako, mga minamahal kong senior, at tuklasin natin ang mga biyaya ng kalikasan na makakatulong upang tayo ay magkaroon ng mas mahaba, mas malusog, at mas masayang buhay. Una, alamin natin ang tungkol sa abokado. Sa larangan ng mga pagkaing nakabubuti sa puso, ang abokado ay tunay na isang kampeyon. Ito ay nag-aalok ng perpektong kombinasyon ng masarap na lasa at mga benepisyong pangpuso. Ang kremang berdeng prutas na ito ay hindi lamang isang kasiyahan sa panlasa, kundi isang imbakan din ng mga sustansya na nagtutulungan upang suportahan ang kalusugan ng ating puso. Nasa kaibuturan na babaan ng mga katangiang pangkalusugan ng abokado, ang mayaman nitong nilalaman ng monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid. Ang mga healthy fats na ito ay kilala sa kanilang kakayahang magpababa ng low-density lipoprotein LDL cholesterol na mas kilala natin bilang bad cholesterol. Isipin po ninyo ang ating mga ugat na parang mga tubo ng tubig. Ang LDL o bad cholesterol ay parang kalawang at dumi na unti-unting kumakapit sa loob ng tubo na nagiging sanhi ng pagkasikip nito at kalaunan ay pagbabara. Samantala ang abokado ay tumutulong din sa pagpapataas ng high-density lipoprotein, HDL cholesterol, o ang tinatawag nating good cholesterol. Ang HDL naman po ay parang mga maliliit na tagalinis na kumukuha ng bad cholesterol mula sa mga ugat at dinadala ito pabalik sa atay upang mailabas sa ating katawan. Ang dinamikong pagbabalanse na ito ng kolesterol ay napakahalaga
sa pagbabawas ng panganib ng sakit sa puso. Sa isang komprehensibong pag-aaral, na-highlight na ang mga individual na kumakain ng hindi bababa sa 2 serving ng abokado linggo-linggo ay nakaranas ng 21% na pagbaba sa panganib ng sakit sa puso kumpara sa mga hindi kumakain ng prutas na ito. Napakalaking porsyento po niyan para sa isang simpleng pagbabago sa ating dieta. Bukod sa healthy fats, ang mga abokado ay isang masaganang mapagkukunan ng potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na gumaganap ng kritikal na papel sa regulasyon ng presyon ng dugo. Marami po sa atin ang mahilig sa maaalat na pagkain. Ang sodium o asin sa mga pagkaing ito ay nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa ating katawan na siyang nagpapataas ng presyon sa loob ng ating mga ugat. Dito po papasok ang kahalagahan ng potassium. Ang potassium ay tumutulong na kontrahin ang epekto ng sodium. Tinutulungan nitong ilabas ang sobrang sodium sa ating katawan sa pamamagitan ng ihi, kaya't napananatili ang normal na presyon ng dugo. Ang pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng abokado sa ating dieta ay isang matalinong diskarte upang maprotektahan ang ating puso. Ang fiber o hibla ay isa pa sa mga pundasyon ng mga benepisyo ng abokado sa puso. Sa humigit kumulang na hanggang 7 na gramo ng fiber sa bawat kalahating prutas, malaki ang naitutulong ng abokado sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa fiber. Ang dietary fiber ay tumutulong sa pagpapababa ng antas ng kolesterol, nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog na nakakatulong sa pagkontrol ng timbang at sumusuporta sa isang malusog na sistema ng panunaw. Lahat ng mga salik na ito ay nag-aambag sa pagbabawas ng panganib ng sakit sa puso. Ang mga abokado ay puno rin ng mga antioxidants, kabilang ang mga bitamina C at E, pati na rin ang mga carotenoids tulad ng lutein at zeaxanthin. Ang mga compound na ito ay lumalaban sa oxidative stress at pamamaga inflammation na parehong may kinalaman sa pag-unlad ng mga sakit sa puso. Ang oxidative stress po ay parang pagkakalawang ng ating mga cellular cells dahil sa mga free radicals. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng abokado ay nagpapatibay sa mga mekanismo ng depensa ng ating katawan na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Ang kagandahan sa abokado ay napakadali itong idagdag sa iba't ibang pagkain. Maaari itong ipahid sa whole grain na pandesal bilang pamalit sa mantikilya, ihalo sa mga smoothies o isama sa mga ensalada. Ang kremang tekstura at banayad na lasa nito ay nagpapahusay sa lasa at nutritional profile ng mga pagkain. Bukod dito, ang pagpapalit ng abokado para sa mga saturated fats tulad ng mantikilya at taba ng hayop ay lalo pang magpapalakas sa mga epekto nitong proteksyon sa puso. Pangalawa, ang mansanas. Ang mansanas ay isang walang kupas na simbolo ng kalusugan. Sinasaklaw nito ang parehong pagiging simple at malalim na benepisyong pangkalusugan. Ang prutas na ito na pinasikat sa kasabihang "An apple a day keeps the doctor away" ay nag-aalok ng isang symphony ng mga sustansya at compound na magkakasuwato na sumusuporta sa kalusugan ng ating puso.
Nasa sentro ng mga katangiang proteksyon sa puso ng mansanas ang mayaman nitong nilalaman ng soluble fiber, lalo na ang pectin. Ang uri ng hibla na ito ay gumaganap bilang isang natural na regulator. Isipin po ninyo ang pectin bilang isang esponga sponge sa loob ng ating sistema ng panunaw. Kapag ito'y nasa ating tiyan at bituka, kumakapit ito sa low-density lipoprotein LDL o bad cholesterol at tinutulungan itong mailabas sa ating katawan bago pa man ito masipsip at mapunta sa ating dugo. Ang regular na pagkonsumo ng mansanas ay nauugnay sa pagbaba ng antas ng LDL cholesterol, kaya't nababawasan ang panganib ng atherosclerosis, ang pagtigas at paninikip ng mga ugat at sakit sa puso. Isang komprehensibong pagsusuri ang nag-highlight na ang araw-araw na pagkonsumo ng isang katamtamang laking mansanas ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo, kolesterol at pamamaga na nag-aambag sa mas mabuting kalusugan ng puso. Bukod sa fiber, ang mga mansanas ay sagana sa mga polyphenols. Ang mga polyphenols ay makapangyarihang mga plant compounds na may mga katangiang antioxidant. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga polyphenol sa mansanas ay maaaring hadlangan ang oksidasyon ng LDL cholesterol. Ang prosesong ito ng oksidasyon ang kritikal na unang hakbang sa pagbuo ng plaque o bara sa loob ng mga pader ng ating mga ugat. Kapag ang LDL ay na-oxidize, mas madali itong dumikit sa mga pader ng ugat. Sa partikular, ang quercetin, isang flavonoid na sagana sa mansanas lalo na sa balat, ay nagpakita ng mga epektong anti-inflammatory at anti-hypertensive na tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo. Naglalaman din ang mga mansanas ng katamtamang dami ng potassium na tumutulong na bawasan ang tensyon sa mga pader ng daluyan ng dugo, na isa ring paraan para mapababa ang presyon ng dugo. Ang pagsasama ng mansanas sa dieta ay makakatulong din sa pamamahala ng timbang, isang napakahalagang aspeto ng kalusugan ng puso. Ang kombinasyon ng fiber at mataas na nilalaman ng tubig sa mansanas ay nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog na nagbabawas sa pangkalahatang calorie intake. Kapag busog na po tayo sa pagkain ng mansanas, mas maliit ang tsansa na maghanap pa tayo ng ibang marahil ay hindi masustansyang merienda. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga individual na regular na kumakain ng mansanas ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang body mass index BMI na direktang nauugnay sa mas mababang panganib ng mga sakit sa puso. Napakadaling isama ng mansanas sa iba't ibang pagkain at merienda. Maaari itong kainin ng sariwa, iluto o isama sa mga ensalada at cereal tulad ng oatmeal. Ang malutong na tekstura at natural na tamis nito ay nagpapahusay sa lasa at nutritional value. Bukod dito, ang pagpapares ng mansanas sa mga pagkaing malusog sa puso tulad ng almond butter o pagdaragdag ng mga hiwa nito sa oatmeal ay maaaring lalo pang magpalakas sa mga benepisyo nito sa puso. Tandaan lamang po, kung maaari kainin ang mansanas kasama ang balat dahil naroon ang malaking bahagi ng fiber at quercetin. Pangatlo, ang mga berries sa makulay na spectrum ng mga pagkaing malusog sa puso. Ang mga berry ay namumukod tangi bilang makapangyarihang kaalyado para sa kalusugan ng puso. Ang mga berry kabilang ang mga strawberry, blueberry, raspberry at blackberry
ay mababa sa calories, ngunit siksik sa mga mahahalagang sustansya. Sila ay partikular na mataas sa dietary fiber, vitamina C, vitamina K at isang hanay ng mga antioxidants, lalo na ang mga anthocyanins. Ang mga anthocyanin na ito ang nagbibigay sa mga prutas na ito ng kanilang matingkad na kulay pula-asul at lila at nagbibigay ng maraming benepisyong pangkalusugan. Ang mataas na nilalaman ng fiber ay tumutulong na magpababa ng antas ng kolesterol, habang ang vitamina C at K ay sumusuporta sa integridad ng daluyan ng dugo at nagtataguyod ng wastong pamumuo ng dugo. Ang mga anthocyanin na matatagpuan sa mga berry ay malalakas na antioxidants na tumutulong na labanan ang oxidative stress. Ang mga compound na ito ay nagbabawas ng nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapahusay sa paggana ng daluyan ng dugo. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng mga bereng mayaman sa anthocyanin ay maaaring humantong sa mga makabuluhang pagpapabuti sa paninigas ng ugat, arterial stiffness, at regulasyon ng presyon ng dugo. Ang mataas na antas ng low-density lipoprotein LDL cholesterol ay isang kilalang risk factor para sa sakit sa puso. Ang mga berry ay maaaring positibong makaimpluwensya sa ating lipid profile sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL cholesterol habang pinapataas ang high-density lipoprotein HDL cholesterol. Ang soluble fiber sa mga berry ay tumutulong na kumapit sa kolesterol sa sistema ng panunaw na pinapadali ang paglabas nito sa katawan. Ang prosesong ito ay nag-aambag sa isang mas malusog na lipid profile at mas mababang panganib ng atherosclerosis. Ang endothelium, isang manipis na lamad na bumabalot sa puso at mga daluyan ng dugo, ay mahalaga para sa kalusugan ng ating mga ugat. Ang dysfunction o pagkasira ng linyang ito ay isang pasimula sa atherosclerosis at iba pang mga problema sa puso. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng mga berry ay nagpapabuti sa paggana ng endothelium na nagpapahusay sa vasodilation, pag-relax at pagluwang ng mga ugat at daloy ng dugo. Ang epektong ito ay higit sa lahat dahil sa mga polyphenol sa mga berry na nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang molekula na nagre-relax sa mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mga berry ay maraming gamit at madaling maisama sa iba't ibang pagkain. Maaari silang ihalo sa mga smoothies, iwiwisik sa mga cereal, idagdag sa mga ensalada o kainin bilang isang standalone na merienda. Para sa pinakamainam na benepisyo sa puso, subukang magsama ng hindi bababa sa 3 serving ng mga berry bawat linggo. Ang gawaing ito ay naaayon sa pananaliksik na nagmumungkahi ng isang makabuluhang pagbaba sa panganib ng atake sa puso sa mga regular na kumakain ng berry. Pang-apat, ang kiwi. Ang isang kiwi ay nagbibigay ng humigit kumulang 17% hanggang 85% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamina C ng isang matanda, kasama ang makabuluhang halaga ng vitamina E, vitamina K, potassium at dietary fiber. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang suportahan ang iba't ibang mga pag-andar ng katawan, lalo na ang mga nauugnay sa kalusugan ng puso. Isipin po ninyo sa isang maliit na prutas, halos nakukuha na ninyo
ang kailangan ninyong bitamina C para sa buong araw. Isa sa mga hanga-hangang benepisyo ng pagkonsumo ng kiwi ay ang potensyal nitong pamahalaan ang presyo ng dugo. Natuklasan sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Oslo University Hospital na ang mga kalahok na kumain ng 3 kiwi araw-araw ay nakaranas ng isang kapansin-pansing pagbaba sa presyo ng dugo kumpara sa mga kumain ng isang mansanas bawat araw. Ang epektong ito ay bahagyang dahil sa antioxidant na lutein na matatagpuan sa mga kiwi na maaaring makatulong na maibsan ang alta presyon. Bilang karagdagan sa regulasyon ng presyon ng dugo, ipinakita na ang mga kiwi ay nagpapabuti sa lipid profile. Ang regular na pagkonsumo ng kiwi ay nauugnay sa pagtaas ng antas ng high-density lipoprotein HDL o good cholesterol at pagbaba ng triglycerides. Ang mga pagbabagong ito ay mahalaga dahil ang mataas na triglycerides at mababang antas ng HDL ay mga risk factor para sa mga sakit sa puso. Ang triglycerides po ay isa pang uri ng taba sa dugo na kapag mataas ay nagpapataas ng panganib sa puso. Ang mayamang nilalaman ng antioxidant sa mga kiwi kabilang ang bitamina C at E ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglaban sa oxidative stress. Bukod dito, ang mga polyphenol at carotenoids na nasa kiwi ay nagpapahusay sa mga epektong anti-inflammatory nito na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Maaari ring maimpluwensyahan ng mga kiwi ang aktibidad ng platelet na mahalaga para sa pagpapanatili ng pinakamainam na daloy ng dugo at pag-iwas sa mga kondisyong nauugnay sa pamumuo ng dugo. Ang platelets po ay mga selula na tumutulong sa pamumuo ng dugo kapag tayo ay nasusugatan na isang magandang bagay. Ngunit kung sila ay nagiging sobrang madikit at nagkukumpol-kumpol kahit walang sugat, maaari silang bumuo ng isang thrombus o namuong dugo na maaaring bumara sa isang mahalagang ugat sa puso o utak. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng 2 hanggang 3 kiwi araw-araw ay maaaring mabawasan ang platelet aggregation o pagdidikit-dikit ng mga platelet, sa gayon ay binabawasan ang panganib ng thrombosis na hindi negatibong nakakaapekto sa antas ng kolesterol. Ang pagsasama ng kiwi sa iyong pang-araw-araw na dieta ay isang madali ngunit epektibong paraan upang samantalahin ang mga benepisyong proteksyon nito sa puso. Kainin itong sariwa bilang merienda, ihalo sa mga smoothies o idagdag sa mga ensalada para sa isang kakaibang asim-tamis na lasa. Ang natatanging lasa at nutritional profile nito ay ginagawa itong isang maraming nalalaman na karagdagan sa iba't ibang mga putahe. Panglima, ang peras. Ang mga peras ay hindi lamang masarap at makatas, kundi puno rin ng mga benepisyo para sa kalusugan ng ating puso. Ang isang katamtamang laking peras ay may humigit kumulang na 101 calories at naglalaman ng 27 gramo ng carbohydrates kasama ang isang mahusay na dami ng dietary fiber, mga 6 na gramo. Ang mga peras ay mayaman din sa mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium na tumutulong na panatilihing maayos ang paggana ng ating puso. Ang magnesium kasama ng potassium ay gumaganap bilang isang natural na relaxant
para sa ating mga daluyan ng dugo na tumutulong sa mga ito na lumuwag at mapababa ang presyon ng dugo. Puno ng mga antioxidants tulad ng vitamina C at mga flavonoids ang mga peras ay tumutulong na labanan ang pinsalang dulot ng stress sa ating katawan na maaaring humantong sa mga problema sa puso. Isang uri ng flavonoid na matatagpuan sa mga peras na tinatawag na catechins ay naroroon din sa mga pagkain tulad ng mansanas at kakao. Ang mga catechin na ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng ating mga daluyan ng dugo at magpababa ng presyon ng dugo. Kaya't ang pagkain ng peras ay isang masarap na paraan upang suportahan ang iyong puso. Ang mga peras ay mabuti para sa ating kalusugan dahil mayroon silang isang uri ng hibla na tumutulong na alisin ang LDL o bad cholesterol sa ating katawan. Ito ay mahalaga dahil ang mataas na antas ng masamang kolesterol ay maaaring magdulot ng mga problema sa ating mga ugat na ginagawa itong matigas at makitid. Bukod pa rito, ang hibla sa mga peras ay tumutulong na panatilihing matatag ang antas ng asukal sa dugo na maaaring makatulong para sa mga taong may diabetes. Ang diabetes po ay isang kondisyon na maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Kapag mataas ang asukal sa dugo, nasisira nito ang mga ugat, kaya't ang pagpapanatiling balanse nito ay proteksyon na rin para sa puso. Ang mga peras ay sagana sa flavonoids, mga natural na compound na may mga katangiang anti-inflammatory at antioxidant. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaaring mabawasan ang paninigas ng ugat, magpababa ng presyon ng dugo, at mapabuti ang pangkalahatang paggana ng vascular. Sa partikular, ang flavonoid na quercetin na matatagpuan sa balat ng peras ay naiugnay sa isang mas mababang panganib ng mga kaganapan sa puso. Ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay mahalaga para sa isang malusog na puso at ang mga peras ay makakatulong dito. Ang mga peras ay may maraming hibla at tubig na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagkabusog. Ito ay maaaring makatulong sa iyo na kumain ng mas kaunti at makakuha ng mas kaunting calories. Ang pagdaragdag ng peras sa iyong mga pagkain ay maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang na maaaring magpababa ng tsansa ng mga problemang nauugnay sa puso na may kaugnayan sa sobrang timbang. Ang mga peras ay masarap at maaaring kainin sa maraming iba't ibang paraan. Sila ay isang mahusay na merienda sa kanilang sarili, ngunit maaari mo ring idagdag ang mga ito sa mga ensalada, oatmeal o yogurt para sa dagdag na nutrisyon. Ang pagluluto sa kanila tulad ng pagbe-bake o pagpo-poach ay maaaring maglabas ng kanilang natural na tamis na ginagawa silang isang malusog na pagpipilian para sa dessert. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, pinakamahusay na kainin ang mga peras kasama ang balat dahil doon matatagpuan ang maraming hibla at mabuting sustansya. Pang-anim, ang papaya. Ang papaya ay isang kamangha-manghang prutas para sa kalusugan ng puso dahil sa mayaman nitong hanay ng mga sustansya. Isang maliit na papaya lamang ay nagbibigay na ng higit pa sa pang-araw-araw na inirerekomendang dami ng bitamina C.
Isipin po ninyo sa isang kainan lang, sobra-sobra na ang nakuha ninyong bitamina Vitamin C na napakahusay para sa ating immune system at tumutulong na panatilihing malusog at matatag ang ating mga daluyan ng dugo. Ito ay mataas din sa potassium, isang mineral na makakatulong na kontrolin ang presyon ng dugo at balansehin ang sodium sa iyong katawan. Bukod pa rito, naglalaman ang papaya ng isang mahusay na dami ng fiber na kapaki-pakinabang para sa pagpapababa ng antas ng masamang kolesterol. Ang soluble fiber na ito ay gumagana upang tulungan alisin ang kolesterol sa iyong katawan bago pa ito magdulot ng anumang problema sa ating mga ugat. Dagdag pa rito, ang papaya ay siksik sa mga antioxidants tulad ng beta-carotene at lycopene na nagpoprotekta sa ating mga selyula mula sa pinsala at nagbabawas ng pamamaga. Ang beta-carotene ay ang nagiging bitamina A sa ating katawan, habang ang lycopene na nagbibigay ng mapulang kulay ay isang malakas na panlaban sa cell damage. Kapansin-pansin, ipinakita sa ilang pag-aaral na ang mga taong kumukonsumo ng mga produktong gawa sa fermented papaya ay nakaranas ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa mga marker ng oxidative stress na isang senyales ng pinsala sa katawan. May potensyal din ang papaya na mapabuti ang balanse ng iyong kolesterol. Ipinakita sa pananaliksik sa fermented papaya ang mga positibong pagbabago sa antas ng kolesterol, kabilang ang pagbaba ng mapaminsalang LDL cholesterol at pagtaas ng kapaki-pakinabang na HDL cholesterol. Ang balanseng ito ay susi sa pagpapanatiling malusog ng iyong mga ugat at pag-iwas sa mga isyu sa puso. Bagamat ang mga prutas tulad ng mansanas at dalandan ay madalas na pinupuri para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, ang papaya ay namumukod tangi dahil sa natatanging kombinasyon ng mga sustansya nito. Nag-aalok ito ng mas makapangyarihang dosis ng mga bitamina, antioxidants at mineral sa bawat kagat na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng isang diyetang malusog sa puso. Ang pagsasama ng papaya sa iyong mga pagkain ay madali. Kung ihalo mo man ito sa mga smoothies, ihalo sa mga ensalada o simpleng kainin ng sariwa, ang matamis at tropikal na lasa nito ay hindi lamang masarap, ito ay mabuti rin para sa iyong puso. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa grocery, siguraduhing tingnan ang tropikal na hiyas na ito. Yakapin ang matamis at nakapagpapalakas kalusugang mga benepisyo ng papaya at hayaan ang iyong puso na tamasahin ang mga biyaya ng masustansyang prutas na ito. Pampito, ang bayabas. At para sa ating huling prutas, isang tunay na yaman at ipinagmamalaki ng ating bansa, ang bayabas. Ang komunidad ng mga siyentipiko ay nagtuon ng pansin sa bayabas na naintriga sa mga potensyal na benepisyo nito sa puso. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay sa mga pag-aangking ito na nauugnay sa prutas na ito. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang bayabas ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo at antas ng kolesterol, dalawang pangunahing risk factor para sa sakit sa puso. Isang napakahalagang pag-aaral ang nagpakita na ang mga individual na kumakain ng bayabas araw-araw bago kumain ay nagpakita ng isang malinaw na pagpapabuti
sa kanilang mga antas ng kolesterol at presyo ng dugo. Itinampok ng pag-aaral na ito kung paano humantong ang pagkonsumo ng bayabas sa isang kapansin-pansing pagbaba sa parehong systolic at diastolic na presyo ng dugo na nagpapahusay sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Bukod dito, ang parehong mga individual ay nakaranas ng pagbaba sa antas ng LDL o bad cholesterol habang pinapanatili ang malusog na antas ng HDL o good cholesterol. Ito ay isang napakagandang balita para sa isang prutas na madaling mahanap at abot kaya sa ating bansa. Kung ikukumpara sa mga prutas tulad ng mansanas o dalandan, ang bayabas ay naglalaman ng mas mataas na antas ng parehong soluble fiber at vitamina C na nag-aalok ng mas malaking proteksyon laban sa sakit sa puso. At hindi lang iyan, ang nilalaman ng potassium sa bayabas ay kayang makipagsabayan sa saging na kilala sa mga katangiang palakaibigan sa puso. Ginagawa nitong ang bayabas ay hindi lamang isang alternatibo, kundi isang superior na pagpipilian para sa mga naghahanap na mapahusay ang kanilang kalusugan sa puso sa pamamagitan ng diyeta. Ang pagdaragdag ng bayabas sa iyong pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging masarap at mabuti para sa iyo. Maaari mo itong kainin ng sariwa, ihalo sa isang smoothie o isama sa isang fruit salad. Napakaraming paraan upang tamasahin ito. Ang bayabas ay hindi lamang masarap, ito rin ay isang malusog na pagpipilian, lalo na para sa sinumang nagbabantay sa kanilang calories. Konklusyon at mahalagang aral sa buhay. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa 7 nangungunang prutas na makakatulong na maiwasan ang atake sa puso, tandaan po natin na ang pagsasama ng mga natural na kababalaghang ito sa ating pang-araw-araw na dieta ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga kaaya-ayang lasa at kulay sa ating mga pagkain. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang makapangyarihang pagpili para sa kalusugan ng ating puso. Ang bawat prutas na ating tinalakay ay nag-aalok ng mga natatanging sustansya at antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ngunit ang tunay na mahika ay hindi lamang nakasalalay sa pagpili ng isa o dalawa sa mga prutas na ito, kundi sa paglikha ng isang sari-sari at balanseng dieta na kinabibilangan ng lahat ng ito. Sa paggawa nito, hindi ka lamang lumalaban sa sakit sa puso. Binibigyan mo ng daan ang isang masigla at malusog na buhay. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa palengke o grocery, hanapin at piliin ang mga kampeyong ito para sa puso. Kumain ng mabuti, mamuhay ng may sigla, at gawin nating bahagi ng bawat pagkain ang kalusugan ng puso. At bilang inyong doktor, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang pag-aalaga sa ating puso ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating kinakain. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili at pasasalamat sa buhay. Ang bawat masustansyang prutas na ating kinakain ay isang paraan ng pasasalamat sa biyayang ito. Kapag malusog tayo, mas marami tayong oras, lakas, at masasayang alaala na maibabahagi sa ating mga anak, apo, at sa lahat ng ating minamahal. Ang ating kalusugan ay ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa kanila at sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon. Naway ang inyong kalusugan ay maging kasing tamis
at kasinsigla ng mga prutas na ating ibinahagi. Kung nakatulong po sa inyo ang ating pinag-usapan, mangyaring pindutin ang like button. Malaking tulong po ito upang makapaghatid pa kami ng mas maraming makabuluhang nilalaman. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang nais ninyong talakayin natin sa susunod. Ano po ang paborito ninyong prutas sa mga nabanggit? Gustong-gusto po naming marinig mula sa inyo. At syempre, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong payong pangkalusugan. At huwag pong kalimutang i-share ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay na makikinabang din sa kaalamang ito. Manatiling malusog, manatiling may kaalaman, at magkita-kita po tayong muli sa susunod nating talakayan.